ang Ginoo malaa kaninyo. Malaw sa pinali. Ang pagbasa sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. Imayaw ikaw, O Ginoo. Humaniini ibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea. Isunod kaniya ang daghan kaayong tao. Kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Dito nga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod dito uban sa iyang mga tinunan. Diyan ito higayuna duol na ang pag-ilit sa pagsayo. Unya, itanaw si Jesus sa libot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao na nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe. Asa man kita makapalit ug ikong pagkaon alang niining mga tao? Sa Felipe nitubag, bisan mo palit kitang ban nga balik duha ka gatos ka denaryo dili paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinunan nga si Andres, alingkura ang mga tao. Usa naglingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan. Gipasalamatan niya ang Diyos sa ilang gusto. Sa nanangabusog na kon si Jesus sa kapugturan. Mga igsoon, ang maayong balita alang sa atong kaluwasan. God is good All the time. all the time. God is Ito palakpakan ang Ginoo ibabaw sa atong kaluwasan. Kung kamo palang diri magbarong niya, makita ninyo ang palakpak ninyo. Malipay ko na magtanaw ni ako kalipay ganit ko diri na magtanaw sa kanang lindot kayo na tanaw na palakpak mababaw sa ulo, palakpak sa Ginoo. So, palakpakan natong Ginoo sabi mabaw sa atong ulo. Nakanayon. Naroon naman natin sa simbahan sa ilahan sa kanunay panamaw. Kunya, nanapoy uban namin nga nag-awat, kita siguro nila na maayon. Kaya nag-awat na, naipipila na nag-awat na pagpalakpak galing sa Ginoo, ibabaw kita sa ulo. So, una siya na Ginoo yung maayon sa tanang panahon. Ako'y pangutana, apil mong tubag. Ngano sa panahon ni Jesus, o suwak pa galing si Jesus, o panahon ni Jesus, ngano nailan sa tibong kalibutan nga ang katawhan sa nasod sa Israel, daghan kayo nga pobre o imagutom o masakit. So, apas ni Jesus, dahil sa panahon na natawas ni Jesus, diyan nakita na dahil ngano nga ang nasod sa Israel kung ganyan katawhan, kadaghan maging kayo datong panahon na nagutom kayo kung mga masakiton. Ang tubag, simple lang. Tapos bigyan. Kung gano'n na yung nato o nabasa o nagugad. Hindi tungkol kay ang mga nagulong niya ito ang panahon na mga hapog sa gamon. Diba hantod gamon, pamilya kita bagingon, Hari Herodes. Hapog sa gamon. Di siya gusto na rin muli niya. O galing ang pagkatao ni Jesus. Nga nag-ingon ang mga tao, may hari yung mga tao. Ingon din si Hari Herodes, pakitaan ninyo, kaya anong pat yun?
sunod naman to siya na pangitaan ninyo yung simba ko. Iyan yung ipapatay. Di ba ang December 28, Innocence Day? Kaya ang tanan ng bata na 2 years old, paubos, gilaas niya ang papatay ka na. Yawat na lang na si Jesus maapil kung kapatay. Ginalaman ni Mama Mary o isang Jose dito sa akin ito. Kunya gani, ang anong professor ng una ko nagsunti ini na wala sa Bible pero sa kasaysayan daw na yung sa anak ni Hari Herodes namunta yung sunod niya matahari pero dili siya gusto si Hari Herodes na ang iyang anak ang iyong hari kaya siya yun yan papatay yan anak na gusto ang iyong hari. Grabe ka ako pa sa namun. Ano kita si Poncio Pilato, gobernador niya ng panahon na ano ito mga gamhanan, mga hamon napagaya itong pinulungan nga kanang Bisaya kayo sila ay pinulungan sa ako kanang Bisaya kayo Daog. Batong pinag-iman ka na Angol. pinagulakos Angol. gamit na talaga na term motong daghan kayo ang mga bipangutong o mga pobre kaya itong panahon na sa bipon sa Ginoo hangtod na niya po ang Ginoo kita man sa atong Ginoong kining nangulo sa atong lasko sa Israel mga hapon mga bulaos di na lang kung gamit ko mga mananap kaya na yung mga mananap na wala na itong ginagamit ko gamit na lang na tulong tapos may pato sila kaya makataon na tulong na lang tayo natin mga tao na itong panahon na isang usok na tayo hindi ka tulong kaya mahadlok na bang mo ito mahadlok na inakamata pagkapunta so mali na itabo sa atong gospel karon ang atong Ginoo Kristo sunod-sunod sa daghan kayong pobre na mga tao di ako pobre ka ang mga tao automatic na sa daghan masakiton pobre ba yan kulang ganyan ka sa taon ang sunod na dahil na sakit sa lawas ang gusto na inahan na kulang sa taon kaya ipalabon niya sa iyang anak aron lang ang iyang anak makakaon na kanang kamang inahan na yung posibilidad nga kabuhiton sabat mo na naman ulihan ang gusto na inahan nga halos di na mukhaon kay pagkaon lang niya sa iyang mga anak ng pagkaon kung kabuhiton ganit musahan niya sa ulo ang kabuhiton buktan na ang pinanakabuhiton sabot mo na ni mga mama sabot din mo na ni mga mama pati mga papa sabot siguro na niya ang istorya daghan na ba kayong mga papa na limang mas itong dahil na namatay sa tinabaho para lang makaon sa pamilya. Kanindon sa maong papa ba? Kanindon sa maong mama ba? Nga na ingon na nahintay, palabon yun sa mga anak para ano may maayon na umahon ang mga bata o mga anak. Ang Ebanghelyo karon sa Estuti sa Juan si Jesus di ka nag-ayos daghang mga masakiton. Kaya di pobre ang mga tao. Masakiton. Kaya mga pobre man, wala may saktong ipangkaon. Automatic sila ng mga masakiton. Daghan kayo nagsakit. Nanyaruan di sa biyawangan. Ang alam, isang saka lang kabuhin sa utok. Di ka ba nangyawaan? Di ba magkakot ang iyong pangunan niya? Kamu ito yung ipangayon ni Jesus. Diba? Ipangayon niya ang mga ipangyawaan. Ipangayon niya ang mga masakiton. Itapiyon na ang iyang mga kamot sa mga masakiton. Kung daghan na ayaw na naayaw ng mga masakiton. Pagpaka na itong ginuway babaw sa atong ano yung Ebanghelyo karon?
Kadaghan kayo ipangayo ni Jesus sa mga masakiton. Kaya dayon, ang isunod ko sa grabe kadaghan mga tao na nagpaingon niya ng mga gutom, di pang gutom. Nagipakaon ni Jesus. Di ba? Kaniya itong Ebanghelyo karon 5,000 na mga tao. Ito ng panahon na lisod, wala makaroon ng 5,000. Na daw, wala pa man naihap ang mga babae niya at mga bata. Kaya sa una, ang mga babae hindi man mo ipon, apil sa mga bata. Kaya sa unang panahon, ang babae hindi tao. Ang lagi lang, naitaw, isa kas balay. Pero babae, isa kas balay. Wala man ipa sa una ang mga babae. Si Mama Mary, apil lang apil ang mga bata. So, pila man na itong ipakaon ni Jesus? Dili lang 5,000. Mas daghan ba yan ang babae? O daghan ba yan ang mga bata? So, posible ipakaon niya mga labing minus 10,000, 15,000, 20,000. Kasi yan din mo ni Jesus, anong napakaon ko niya? Kasi na yung bahin sa Evangelista, kalingon si naluoy si Jesus, pinagkita sa dalang mga tao, naluoy siya kaayo. Kaya sama sila sa mga karnero na walay magbalantay. Walay bilingon ni Jesus. Naluoy siya kaayo sa mga tao, kaya sama sila sa karnero na walay magbalantay. Mga gutom, di pang gutom, mga masakiton, o burag wala na direksyon sa kinabuhi. Kung nagingon si Jesus, gusto ko na ito ipapataon. Si Filipe nagingon, nanay gamay bata dito. Mga bata, aminaw. Mga bata, aminaw. Nagingon si Jesus, nanay gamay nga bata dito. Kunya, nay yung pan, di ba kabuo? Kung kayo ka isda, paminaw mga bata. Kayo ang pan sa bata, o gamisda sa bata. Di pangayo ni Jesus. Mga bata, kung kayo mangayo ni Diwa, ang nangayo na si Jesus. Di pangayo ni Jesus ang 5 kapan sa bata, o 2 ka isda. Nga dili uta to dapat baon ni Jesus o pangayoon. Kaya kung sa kanila nasa bata, di na pwede na yung baon, di parang yan na una o kayo na. Sa usa ka dako nga tao nga mangayo sa usa ka bata, dapat ang ipangayo na ni Jesus katong mga dako. Yan ipangayuan, hindi ito mga bata. Di ka ba maluoy na lang sa bata na yung balong 5 kapan o kaistan niya yung pangayoon? Pero ngayon si Jesus, dito ba nangayo sa bata? Kaya una-una ni Jesus, nailaghan mga dagko din, pero mga bunaos. Maghago. Hindi ko mga ayaw nila na natin. Mga bulas na maghago na. Una-una siguro, dagang masapinan diri sa akong palibot, na dili, dagang kayo sapinan, pero hindi ko mga ayaw nila. Kaya mga bulas, mga tawan. Diri ko sa bata, mga ayaw. Tsaka, yun di mga ayaw. Ang 2 kapan, ang 5 kapan kung kayo sa bata. Naghihatag sa bata, mga bata, hindi kayo si Jesus ninyo kay mga bata, ganahan siya kayo. Maghihatago ninyo ng mga bata, ganitong pangamunan. Ang mga dagko ng wasya na lipay, kay mga ako, ang mga dagko. Dahil sa hindi mo sa Ginoo, yan sa palingura ang mga tao, dahil sa iyong hindi mo, nagpasalamat sa Ginoo. Gusto tinagin si Jesus, Ginoo, wala ito na po na mahal. Salamat nilin mo sa kabata na butan kayo. Nilin mo sa kabata na magyatalo. Yung siguro ang Ginoo, lagi ito na mahal. Salamat nilin kamay na bata. Nabuutan kayo kung magyatalo. Kaya yan ihatag ka na po ang 5 kapan o 2 ka isda. Pasalamat sa Ginoo. Salamat
ni 5 kapan o 5 ka isda. 5 kapan o 5 ka isda. Nga gihatag ni gamay na bata. May akong posibilidad. Wala na sila sa Ebanghelyo. Wala tayo sila ng pamahaw. Wala. Hindi na. Ayaw lang kayo. Nangitlog lang. Ang dagat. May akong posibilidad. Napagkakita sa ubang mga bata, na doon yung sa bata na limaangkil sa 5 kapan o 2 ka isda, na akong posibilidad, wala na utang sa Ebanghelyo karon, wala na sulat. Pero pili, ang akong posibilidad. Na doon na kay daghan kayo mga bata, na nagdala sa ilang mga pagkaon o nagingon, magtutulog, Ginoo, dami ako. Kung ginawag ni Jesus o iyang ipanalaginan, ako yung posibilidad na adunay daghan na ayong mga bata na nakakita sa usa ka bata na magbihatagol kaayo, bihatag niya 5 kapan o 2 ka isda, kung kalubang mga bata na giyon, Ginoo nakoy akong dala na pan o isda. Kaya naman, nadako man itong posibilidad na adunay daghang mga bata na nagpaambil sa ilang pan o isda, kay giingon ni San Juan sa atong Ebanghelyo karon, nangabusog silang tanan, sumala sa ilang gusto. Sabi ka gusto, itulyugan mo na ito, nangabusog ang tanan, sumala sa ilang gusto. O galingon si Jesus, hipusa ninyo ang sarili, aron walay mausik. Kita ninyo, si Jesus, unsa niya na maayo-ayo ang gamit sa mga butang o pagkaon ni kalibutan. Hindi siya gusto nga mausik o magusik-usik. Di siya gusto nga adunay tao na magusik-usik. Kaya daghan gigutom. O daghan nga gusto pa niya na panganon. O tuon niya ito. Ilang gihap, pinakabukag ang nasarili. 12 kabukag ang nasarili. Gikan sa mga tao na nanakot, sumala sa ilang gusto, o sila nangabuso, o nakahilo sila, o 12 kabutag. Sa sinundanan sa itong gamay pa mga bata, akin na po mga 5 kapan, pagpanalang ni Jesus, idaghan tayo, idaghan tayo, hindi man tayo na mga experience yun. Experience yun tayo na kanang gitawag na miracle of generosity, miracle of sharing. Na ang tao di ay, kung mo-share lang, mupaambit lang, huwag na itutumulong na. Matakbaw na dahil sa tanan nga Panginoon. Basta kapatid ko sa ikanta ng niya, ang bidot kayo na magkakanta sa atong salves, na si Bulbul, magingon sa iyang salmo. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon ka nato. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon ka nato. Iyang itakbaw ang tanan nato ng mga gikinahanglan. Ang katakbawan niya ay diya sa kinamuhi sa tao, natas sa kamot sa Ginoo. Ay ang Ginoo mao'y mapakaon ka nato. Kung iyan kitang takbaw sa tanan nato na mga Panginoon. Pero wala akong ganyan nato ang Ginoo diya sa atong kinabuhi. Gutomon kita kanunay sa atong kinabuhi. Bisan pa sa kadaghan sa pagkaon na pagkakanon sa usa ka tao, gutomon kita siya kanunay kung wala Ginoo diya sa kinabuhi. Kung usa ka tao bulaos sa iyang kinabuhi, di na siya matakbaw kung dili niya ubanon ang Ginoo sa iyang pagkaon o pagpasalamat sa Ginoo. Kung sa may nahitabo sa nasod sa Israel noon, kanuog ba mo nga na Israelita na pobre o gigutom sa panahon karon? Dili siguro, kasi nga ako. Pero, natanto ako dito, wala mang di mapili mo dito sa mga
Tungod ni Jesus. Kaya di pa tungod ni Jesus, dili na kailangan ang nasod sa Israel karon. Sa panahon na ang mga Israelita nakita sa Roma, nagdala man noon dito ang center of Christianity sa Roma, nadato man yun ng Italy. Ano nadato man yung Roma? Ano nadato man yung Italy? Tungod kay dito man gidala ang pagkasinto sa Christianity, wala man sa Israel. Kita man nila na daghan man dahil kayo nga nagto sa Roma, sa Italy, nag-pilgrimage, na nadato man noon sa mga pilgrims dito sa Italy. Nakaroon sila, diri nagikan si Jesus sa Israel. Ang Italy nito yung nadato. Mutong panahon na mga Israelita nag-invest na muli sa Israel. Kung ilang di maayo nila ang mga religious sites, ang mga dapit diin si Jesus sa bata pahang gikan sa pagkatao hangtod pagdato, ilang di pang-ayo tanan. Kaya nga tutuan dito sa Italy na nadato sila na dili man nagikan si Jesus sa Israel. Tungod niya ito, hindi pang-ayo nila ang mga historical sites sa ilang buhi ni Jesus. Gikan sa pagkatao hangtod na dito sa Calvary sa iyang pagkamatay sa cross. Nandito ang mga tao sa Israel na pilgrimage na dapat ang Israel. Tungod ni Jesus. Kaya lagi, ang Ginoo naging siya yung pagkaon o diyan nagbawon ang tanan na Panginoon. Nang sa nang Israel karon, gabay layo na naso, dato tayo, diraha, di na mapindi, tabangira, di na mapindi, kaya naman, dato tayo na naso. Kuya, dito na tao si Jesus sa Israel. Nadato ang Israel tungod sa inabuhi ni Jesus. Kaya lagi, tagpamon din ni Jesus. Hindi niya pagtutungon ng mga tao. Kung tagpamon din niya ang kanan na Panginoon. Sunod na pangutana, tabangin ko ninyo ang tubag. Nanong daghang pobre, o daghang dibutong, o daghang sakitong sa nasod sa Pilipinas. Lisod ko ba lang ito? Lisod ba lang ito? Really? Sayo tayong tubagon. Ngan mo na daghan kayong pobre na Pilipino, daghang di magutong, daghang sakitong. Sayo tayong tubagon. Kaya ang mga nangulo sa atong nasod, mga bulos. Lahat pa rin. Pero dili sila kasabot dahil ang ipanunti, hindi sayaan eh. Gawas mo akong Tagalog, kung akong English, ang hindi ko Tagalog, hindi ko English, pero dili sila kasabot. Na sila, mga lalo o mga bulos na dito. Ako rin kayo mahilig sa social media, pero naglabad akong ulo na sakit akong mata sa pag-research sa mga matitabo sa atong nasod na nila sa yabi na makalaw. Labi na panahon sa human sa sunan. Nauna ko na diskubrihan. Before pa man sa sunan, isulti naman po ni Ted Pylon. Na-question na siya dito. Kung na yung interview, nag-ingon si Ted Pylon. Sigurado mo, sakto ba ng inyong budget sa sunang pagkaon 20 million? 20 million? Gasto sa pagkaon sa sunang? Gusto ba nila yung natong presidente? Nakita din niya ang iyang ability o ang iyang mga sako at ang mga opisyalis na mapil sa suna, mga naupog mga gulaos. 20 million na budget sa pagkaon. Samtang panahon si Duterte na siya ang nag-kilos sa kasuna. Paghuman sa suna, namaon ko, mananatulog. Butang talang, mahal kayo ang mananatulog, 100 pesos, kadausa. Kunya ang nagtampong sa suna sa panahon. Ni Presidente Marcos ni Abi nga suna. Sa ito, 23 itong pinsahan, 23. Ang budget kada usa nila 10,000. Ilan na ka bulos di ang mga opisyalis sa atong panggamangan karon sa kada usa lugar
nila sa sakong na bukas na ulo. Nagtugid ka pagpaluto pa lang. Dito lugar na panahon na napulong ka Chris na dito sa usalang na nitakbong dito. May nalang yun. Nga si Sara Duterte walang may apil sa Mount Sona. Kaya kung may apil si Sara Duterte sa Mount Sona, maapil siya pagkabulaos. Dili katulod ng atong Vice Presidente niya ng 10,000 na budget sa usalang ka adlaw na kananan. Posible, usa siguro kadlaw pa ng apila na mahaw na yun, nag-discuss na yun, nag-luto na yun, nag-discuss sa ako, nag-ihapon pa. Basin na nagunta ko sila taon, kaya inanang sila kabulaos, inanang sila kabulaos sa ilang pinubuhi. Why? Nadagaghan na ayo ng mga tao na ipangulong. Karoon din yung Santos na isa ba, nabalaka tayo po. Sukat kagalingan na ito, kuman baka na po yung Santos na isa karoon. May grabe nga kalbuto akong tiyan, sakita akong tiyan. Kumakuman ko baka ini, napapanalanginan lang ako ang bino ang hostiyas ng bino na mahimulawas sa tubo. Na, Ginoo, bahala na, mapakalawat na ako, mapakakot lang din ako ng mga tao. Bahala na o bilit na ako matiwas sa Santos na isa. Nagalbuto akong tiyan sa pinanuna sa akin. Kaya ano ang mga taga-konbento? Kaya ano ang mga trabahante? Kaya ano ang mga sakop sa konbento? Kasi ito Ginoo, yung aging-saging ang mga trabahante. Pagkasunod na sa manuyaha ang saging sa mga trabahante. Ikatulong na sa ganahi ang saging para sa mga trabahante. Ako naghahatag ng instruction na hindi kong kaon. Base na, mauning hinungdan nga akong diyan ng kalburoto karong hinauna ang saging. While ang mga bunaos ng mga opisyalis sa atong mga pangagamanan. Sa nasyonal niya akong piling ang nasyonal niya. Wala pa ang lokal ni nasyonal kini nga mao siguro nga si Sara Duterte ang atong pinalangga nga Vice President wala ni apil sa Luzon. Di siya katulog o dili siya gusto apil sa mga kaluso na managdumala sa atong nasyon. Naghinambog pa ang atong Presidente. Wala ko libutar na Bibigyan, ako ni Butar Tiana. Kasi sinudanan pa lang, nag-ingon ako sa akong kaugalingon, di na kailang pobre si Bibigyan. Di na kailang pobre. Kung layo kayo yan kasing-kasing sa mga pobre. Abay pobre din. Kung ibati din mga pobre, layo ka lang sa kasing-kasing ni Bibigyan. Ang atong nasod, layo ka tayo sa kasing-kasing ni Bibigyan. Nagdako na sa Amerika. Mula pagka-presidente niya, layo na tayo niya kasing-kasing sa nasod sa Pilipinas. Kaya kanunay na ito himaluhan. Kung sa mga dagkong na mga nasod, nagsigil lupa dito. Ay mo din nagsigil ang laag dito na akong presidente. Nag-ingon ko, sa wala pa ang eleksyon, dili na udukol o pobre si BBM. Kaya naman, wala na ilang pobre, wala na ilang mga kanuna niya na pobre. Layo na tayo ang yan kasing-kasing sa atong nasod. Layo na tayo ang yan kasing-kasing sa mga pobre. Nakita pa ninyo sa BBM nga ng hatag ko ayuda, panahon sa Katrina. Kaya kung biro na din. Nanginang po palagi siya. Na ano na yung naka-accomplish niya na 5,500 flood control. Nanginang po palagi. Kapayas po palagi tayo. 5,500 flood control na namuhan. Di palakpakan sa mga bulos. Walang pagkauma, gisunayan sa Ginoo, asa ang imong flood control na di makinan ko. Night flood, pero malay control. Kunya maayo lang din na si Liliin, gusto lang mabasa. Sa kalang diandam na, hindi siya na nag-andam ng sekretaryo na. Posible si Lisa siguro. Napansin, hindi kayo ko na ng mga Lisa. Lain na ito kung limaktong na rin ko ka Lisa. Sila Lisa Ulano o Lisa Chuy. Pero kanang first reading na Lisa, pansin siguro ng first reading na Lisa. Magbukal nila kung dugo, makakita sa iyang daw. Ambot lang yun. Ngano magbukal pa na kung dugo, makakita ni Lisa Marcos. Nang pinis na kaya yung
apil sa pagkagulpos, pagkakapong. Nang ginambog na rin, ayaw din panginambog. May pangingon na gasa kinigrasya na sa Ginoo. Ngayon sa katao na nang ginambog na naghimo sa kung kayo mabarko. Kunya, iyang ingon nga, kini nga barko na atong gihimo, unsinkable, kini, na nabigit mo unlod nga mga mabarko. Ingon pa siya, bisang Ginoo, hindi makapaunlod na niya. Kaya naman, ibalo mo mga sa Perez, nasa unang panahon, usara na ang tubig dito sa ilalong, usara na dito sa balancer na siya ang tubig. Ang barko ay balancer na tubig sa ilalong. Kanya magusto to, maunlod ang barko mo, magusto to siya, mawala ang tubig. Nag-ingon ang nagbimo sa mga barko, dili ni maunlod ng mga barko. Ingon siya, unsinkable gini, magpasabot dili ni maunlod. Ingon sa bisang Ginoo dili mo maunlod. Kaya naman, ingon siya, ano na yung walo na compartments nila ng mga barko dito sa ilalong na mabalance sa mga barko? Ingon siya, magusto na kung sa compartment, dili mo maunlod ang mga barko. Ingon din siya, magusto di kaluha ang compartment, dili mo maunlod ang mga barko. Magusto di kaluha ang compartment, dili mo maunlod ang mga barko. Iundang na siya dito. Pagkabangga sa barko kayo, nagusto man pa ang compartments. Di na ulod, inundang na siya si Katulog. Kung sa natingon na ikaw pa na compartment, di mapaghapon ni maundod. Tulo naman siya taman. Di na ulod ng mga barko, kung saan ang mga barko, Titanic. Dili lagi man niya po. Ang Ginoo ra gyud. Kinutang sa ato mga kamot. Mura dito sa Spain man siguro, nakalimutan ko sa nalasod. Ano kayo sa katao na sikat kaayo? Kung panahon sa eleksyon na Ginoo siya, sikat pa ko ni Kristo. Sikat pa ko sa Ginoo. Bisan ng Ginoo mag-ikontra na ako, dili ko kapilili. Before sa eleksyon, kaya patay. Ako na ang mga biro ng mga tao, mga bulaos, ng mga tao. At kinambog man, iso lang sa Ginoo, asa ko flood control na 5,500. Wala pa yung isa sana control. Kung nag-iwan ko, di siya maayo bilay kung interview na hindi magbasa. May lagay siya mabasa. May siya mabasa. May siya mabasa. Pero sa panahon din na interview siya na impromptu interview na kung sa'yo hitabo sa flood control sa Manila, sa Bagyo na Katrina, nakurang dito na naging sa iyan ko. Nag-ingon siya. Tungkol sa paha, tungkol kay ang mga flood control na banggaan sa barko. Asa tayo ang flood control dito sa West Philippines Sea, tapos po kung sa dagat. Kasi sa Manila na pag-ansay na dahil ilang barko na kabangga sa flood control. Sino niyo muna ang flood control di banggaan sa barko? Ang naunarang din yung flood control niya sa napalimutan. Ito ang barko dito ay banggaan ng flood control. Mga nangubak. Na akong nakita barge na ito na ano binalibangga dito sa tulay. Ang sa katong presidente, nawala man o wala naman ka sa direksyon ng atong naso. Pero kwarta ganun, nakita siya na yun ang kwarta niya. Nag-expect mo ko sa iyang suna, ngayon ibida ang Marlica Investment Fund na pinaka-billion na iyang ipagos. Ang makasabot siguro na ako dati kayo mga investor lang siguro. Basing na ako ibibilang na ninyo na sunod din Marlica Investment Fund na pinaka-billion na ipagawas. Wala mo na pinag-diskutin sa iyang sunahasa na ito. O kung diskutin, ang mga pledges kita sa kailangan mga naso, kung naapa, pledges sa maguna, kanang bato ka sa naso, kunya para di ka maulawan, maingon na mo ang presidente sa mga naso nga 100 billion na natong i-pledge sa Pilipinas. Naragyan kung bumanong na yung daily. Storya lang. Nawan siguro na ako may hindi report. Kunya sa atong himaluan na ron nga, may more or less 90 billion na nasa PhilHealth na ron. Gusto na ito pakon. Inuo ko. Mahal na ilan sa kanunay panamba. Tabangay kami sa kanunay. Daghang mas ito. Daghang ulit pambay. Balik ka sa rin ang sahay ng ambulance.
mga facilities sa atong mga hospital. Nagwa ko na po. Kahain pa kayo mga mata. Hindi mga bulaos na lumala sa atong naso. Well, makita din nila na yung kwarta nila. Murang magiging kasilaw sila sa kwarta. Inahan sa kanong na yung araw. Tabangin kami sa kanong ay nangulo sa atong naso. Wala sa atong direksyon. Sa panahon ni Presidente Duterte, magbuntag o meeting pagmunamuna ang sakon pagdumala ang naso. Sa panahon ni BBM, magbuntag o pati o concert. It's like kasaligyan niya nakabiliti sa iyang administrasyon ito. Sa panahon ni Duterte, kami-memorize ang halos panang secretary cabinet members, halos kami-memorize ang ako. Si Mr. Pilio sa Department of Labor, si Mark Villar ngayon sa Department of nasa DPWH, ang naglihog, daghan pa na akong na-memorize niya. Pero karon, ang motong salita ko sa atong naso, ang pinaka-the best niya nga secretary sa mga OFWs, sa migrant workers, si Tots Oakley, mugin ko yung pinaka-the best niya. Namatay na Ginoo. Ikuha na yun sa Ginoo. Namaman ko yung pinaka-the best niya nga secretary. Kung ikaduha na yun nga the best na secretary, si Sara Duterte na. Igawas mo akong karoon sa iyang kabinete. Nanuman, na maayon mo na ang trabaho ng akong Vice Presidente. Anong ipilit man niya? Nakatumahal na Vice Presidente na nagtrabaho sa hilong na pamaagi. Nanuman niya sa portali na siya man nagkakabuhay niya. Nag-enjoy siya sa confidential parang kabilang kabilyon, pero iya sa kabilang kabilyon ni Pangayon. Wala niya nakakali. Imbis nagtrabaho noon sa tinanong o diniyos sa pagtrabaho. Wala niya support na yun. Nasakitan din ko ni ko ni Sara Duterte. Nagbutaro pa mo niya. Ang mga nagkakamo na, nagbutaro pa mo niya. Nasakitan, nalaki ka ko, pero nasakitan mo sa ilang libuhan ni Sara Duterte. Nalindog mo na tayo magdumala sa Department of Education. Walay isang usap katinser na nadunggan na po na nagreklamo ng Sara Duterte. Wala. Kung naamagalitin sir karon na nagreklamo karon, hindi ka mo diri, yata na ko ang may mapun. Akong ipanuho ko sa iyong reklamo. Kay nagvisa ko sa tanan ng mga eskwelahan dili sa atong parokya. Walay isang usap katinser principal na nagreklamo ni Sara Duterte. Nalipay sila ng Sara Duterte. Walay isang usap katinikanan na akong nadunggan na nagreklamo ni Sara Duterte. Kaya nindot kayo yung pagkatumala sa Department of Education. Nalipay ang mga teachers na sila ay bakasyon. 30 ka 1 month na siguro, 30 days na siguro na wala yung report sa eskwelahan kay papakasyon niya. Ikuha niya load ng mga teachers katong mga mahimo na yung ipabutangan ng teaching na mga eskwelahan. O yung liquidate o iba pa. Kaya aron nga rin na makuhaan ng load sa mga teachers para sa pagtulog. Na ilang matatag na curriculum na iyang distabihan na rin mabugatan ang mga pinikanan o ang mga estudyante. Ito 10 plus 4 na yun. Kay palpak man po ng ito 12. Grabe man ang mulo mga pinikanan yan. Sa kalisod sa itong panahon na bidugangan pa ang kalisod sa mga pinikanan na nagantos na sa kalisod. Kunya ang mga deputy secretary sa unang panahon, grabe kikapal pa. Nag-usap nilang sistema sa atong eskwelahan nga instead na itong original utak na matapos sa March o April na itapos dito sa July na magsugod na po sa utak. Grabe kapal pa. Panahon sa tingin kung sa inyo tago, nagreklamo ka na sige suspended ng mga klase. Ewan ko pero atong Vice Presidente na nagtrabaho billions, kaya nga naman, kung sa Facebook ni Sara Duterte, para sa Diyos, para sa Bayan, para sa pamilya. Si Presidente Marcos, nang hakal ko ayuda sa kayo 6 dito sa dalan,
ka karton, ginahuyan na sa iya kabaga. Mas gandang pang kamera kaysa mga karton na iyan panghatag dito sa kalsada. Ano ba yan dito sa evacuation center? Ano ba siya nag-order sa tanan niyang kabinete? Ano nga order na lang siya? Ano na inyong buhaton? While sa Sara at wala dito sa gawas ng nasod, dito kayo ang awit pa, niligagahan sa mga ayuda, dito kayo ang mga katawan na yan sa liga. Kasi sa gawas ng nasod, nakadeliver sa maayong na servisyo. Nagdagan mga nagpatikos, asa sa Sara, na ang subaryo, na tunay na yung pag-iaprobahan na ni President Marcos ang yan, hindi na pwede na opisyalis sa gobyerno na malakaw na sa inyong nasod na wala approval sa Presidente. So, di paminta ka na bisisakan. Ako ang pagdampo sa iyo mo. Ako ang pangayukon sa mga lumihan. Namusakripisyon na si Sara Duterte sa 2020. Na may naging posibilidad ako kani na analysis. Na may posibilidad na ni nabiyaan niya niyang pagka-vice presidente, bumalik siya pagkamayo sa Davao. Posibilidad na ni. Kaya ano kung pabiling siya na vice presidente niya sa suportahan sa presidente? Wise di kayo ni si Sara, right di kayo ni si Sara. Ganong iyang bibiyaan, ganong nag-resign siya sa DepEd, malukoy siya sa mga teachers. Kaya kung siya pa ang DepEd secretary, dili mo mga teachers na nag-resign sa inyong suyo. Kay Sara Duterte ang DepEd secretary. Musikat siya kung inigresan ang suyo sa mga teachers. Kaya balo sa Sara, na mupuli niya ang mga teachers mabulahan. Isakripisyo niya ang galing mabulahan ang mga teachers. Inigresan ako sa suyo, mga teachers. Sigurado ko yan. Buhos na kung daghan tayo nga proyekto ang Department of Education kinitungod kay Yakuel de Marcos ng Canada, iyang tao. Isakripisyo ni Sara, bindog niya na servisyo sa Department of Education para lang mamulahan ang Department of Education. Ako pag-ako sa imo, sakripisyo ni Sara sa 2028 na siya magagal pagka-presidente. Tanaw na ba na ako, baby? Kay bibig siya ako sa posisyon. Mudahog naman siya dito 2022, uminagal siya pagka-presidente. Pero wala, yan ibalibaran. Posibleng nga bumalik sa Davao. Kaya yun isuon na si Basti, ipadagan niya pagka-senador. Si Pulong, ipadagan pagka-senador o si Duterte. Naghalang reklamo, tulog ko tayo, tulog ka Duterte, udagan pagka-senador. Kung naapay napulog ka Duterte, o gusto ka Duterte, udagan pagka-senador, utaran ako senador. Yan naman. Nagkaw reklamo, si Manny Villarreal, diba? Senador na. Si Cynthia Villarreal, senador na. Si Mark Villarreal, senador na. Ang mga kaning isa pa kayo suot, si Camille, senador, umutagan ako pa senador. Diba si Papa ni Cayetano, senador? Diba si Cayetano Peter, senador? Diba si Pia Cayetano, senador? Ano ka sila reklamo? Kaya ka na hinoon ako ng mudagan pa, o kaya siguro ng mudagan. Kung naibusi ka Duterte ng mudagan, pagka-senador, utaran naman ako na parang. Ang puta sa Ginoo, kasama sa tumahal ng Lady Maria, anda sa sakripisyo sa kainan. Nagkinahangunan para ang gusto ng lider sa atong nasod na dunay kasing-kasing para sa nasod. Dunay kasing-kasing para sa mga Pilipino. Kaya daghang mga Pilipino, daghang mga Pilipino nagsasagot, daghang mga Pilipino nagkinahangunan sa usa ka maayong na lider sa atong nasod. Pinakonforman. Inahan sa kanunay para tabangin natin sa kanunay. Pagdito kita, daghang salamat ang mahal, anak ng Espiritu Santo, sa pagkamangiyatago ni inyong katawan. Daghang salamat, Jesus, Maria, o San Jose, sa pagkamangiyatago ni inyong katawan sa Diyos, na niya ng santos na isa karon, ug ang mga nag-ilusyon sa mahala ko na Virgin Maria. Iyawat na lang, ako pangandoy dito, nandoy na dito, na kupriman ang nagkukudanin, nako'y mga dato na nag-abang na ako. Pero kadaghanan mga problema yun, mga babaro kita litol o lindot nga simbahan. Bunga na sa atong dinupahan,
pangayo sa Ginoo, pangayo ninyo nga naglisod ko. Hinaot ko nga ako man yung manghinaot dugay na nga natuot ang gobyerno, mutukod gani unta o building para sa gobyerno. Pareha sa himo ni Marcos Sr. Once na si Marcos Sr., Ferdinand Marcos Sr., mutukod gani o building o tulay o kalsada. Grabe yung kalingkod. Dito man ako ninakuha sa iya. Duha ang ako nakuhaan ni Marcos Sr. o gatong mga missionaries sa unang panahon nga taga-Europe nga nagtukod og mga lindot na simbahan. Dito na ako ninakuha ang akong main Marcos Sr. o gatong mga taga-Europe nga mga kaparitan sa unang tukod dito. Kay biyawat na lang ang simbahan na pobre kayo, naglupa ang pari, pobre ang katawa na kanin, nakatukod o bigkon. Ang gobyerno kayo na ang budget na nagpo. Ang hinaot lagi ko nga, pagod lagi akong panahon nga, mabalik itong ginahimo ni Marcos Sr. na maayo ng mga naluhat. Ako yung mga dili maayo, mga perfect. Si Marcos Sr.